Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ika-26 ng Oktubre taong 2020. At gaya po ng ating palaging paalala sa inyo at ng Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay palagiang magsuot ng ating face mask and face shield. Tsaka pag tayo po ay nasa labas, kung kinakailangan tayong lumabas, kayo po ay palagi ang mag-observe ng 2-meter distance at saka or 6 feet malayo sa isa't isa. At kayo po ay palaging magwawash ng hands with water and soap hindi naman every, kundi 20 seconds ang tagal. Pero mas madalas. Dalasan niyo po. And of course, palakasin natin yung ating mga katawan by eating delicious and nutritious food like vegetables, fruits, drink a lot of juice, water, and exercise in the morning. Huwag niyong kakalimutan. Uminom kayo ng maraming tubig at palagi kayong matulog sa oras at tamang bilang, at least 8 hours a day. And kayo po ay take vitamins. Meron na naman tayong panlaban sa Miss Universe. Tinitingnan ko itong si Miss Rabia. Rabia Mateo. Nagaganda ba kayo? Ang Pilipino naman talagang maganda. First runner-up ay okay itong Paranaque. Ang ganda ng kanyang pangalan. Isabella. Just like my granddaughter. Isabella. Ismael. Pareho siya. Why? Eh, ang tanong, why? Ba't di ka nanalo? First runner-up. It's not your time. Lalo na yung si Michelle Gumabaw. Ito, sikat ito. Athlete ito eh. Kaibigan natin ng mga parents nito. At siguro, try uli. Kasi yung, di ba, nagkaroon tayo ng Miss Universe, si Pia Wurtzbach ba yun? Di ba, 3 times siya. On the 3rd time, saka siya nanalo. Miss Universe pa, o di ba? Panahon. Baka hindi nyo panahon. Sayang di natin napanood yung virtual nito. Nakaligtan natin. Anyway, congratulations, Miss Rabia Mateo of Iloilo City. Ay, Ilongga pala today. Ilongga. Matutuwa yung mga taga Iloilo, lalong-lalo na si Congresswoman Jam Baranda. Kasama na rin po yung congratulations natin sa lahat ng mga sumama. Meanwhile, yun nga pala pong kung kayo nagsisimba o nagsasamba, pumati ng services. Magandang balita sapagkat dinagdagan na po yung porsyento ng mga gustong dumalo sa simbahan o sa services o magsamba. Mula sa 10%, naging 30% na. Eh tayo may panukala noon eh. Alam niyo ba? Ang sabi natin noon, para mas marami ang makakapagsimba, you follow the protocols, you follow yung number na porsyento, 10, kahit nga nung 10%, pwede naman damihan. How? Napakadali po yan. Alam niyo kung anong gagawin. Di ba ang ating payo sa mga simbahan, dagdagan nyo yung misa o services at saka yung number of hours ng pagsamba. O hindi ba? Hindi. Kung ang simba mo 3-4 na beses isang araw, gawin mong 7, o hindi marami makakapagsimba. Di ba? Hindi naman siguro mahirap yung sa parte ng mga pare. Dami naman natin pare. Marami rin naman mga pastor. Eh, lahat po yan pwedeng gawin eh. Nasa atin lang yun. Malikhain ang dapat doon tayong lahat. Kasi dati-dati, dami nagre-reklamo. Hindi rin sila makapagsimba. Una-una, takot din silang tumabi. Pero hindi naman eh. Maluwag naman ang mga simbahan.
Pero kahit po kayo pinapayagan, palagi ka rin magsuot ng inyong mask, saka shield. At palagi yung social distancing, yun talagang malaga. Tingnan nyo ang Amerika. Hanggang ngayon, dumadami pa rin. Kaya iba klase yung mga tao noon. Doon palaging freedom not to wear mask. Freedom to get sick rin. Ganun talaga. Malapit na nga pala yung kanilang halalan. As of yesterday, balita natin mga 54 million na ang bumoboto. At ang sangayon po sa nabasa natin, dati daw, 55% lang ng total voters population ang bumoboto. Ngayon daw ay 66%. At nang huli daw na magkaroon ng ganong kadaming bumoboto, ay noong 1907 pa. Bakit kaya biglang interesado lahat ng bumoto? Hindi natin malaman kung sinong papaboran doon. Kung si Trump o si Biden. Iba rin din po ang labanan doon. Parang dito rin sa atin, yung mga media, mayroon din pinapanigan. Kung manonood kayo ng CNN, akala na si Trump talong-talo. Kasi lahat ng kanilang anchors doon, pati reporter, talaga binabanatan si Trump. Lahat na kilos niya, puro mali. Lahat na sinabi niya, mali. Lahat ng mga guest niya, pag may nag-guest, bihirang-bihira, mag-guest ng kakampi, nako, pinagkakaisahan pa, hindi pa pinapagsalita, hindi pinapatapos. Pagkatapos, itong si Biden, sa ngayon sa nabasa natin, merong isang malaking, anong tawag dito, anomalya yung anak. Nilabas ng New York Post. Hindi Washington, New York Post. Pinatay nila yung istorya. At pinalalabas na fake daw. Parang ganyan na ganyan din sa Pilipinas. Mamaya babalikan natin yung issue niya dahil merong mga periodista, kolumnista na nagkaroon ng webinar. Sila ng kanilang mga bibigyan ng kanilang mga payag tungkol na naman sa freedom of the press and of expression. Kung ano-ano na naman sinasabi nitong mga kritiko, wala nang nakitang mabuti sa administrasyong Duterte at lalo na Presidente Duterte. Mamaya pupuntahan po natin. Yung marami dyan, mga umattend dyan, yun ang mga dahilan kung bakit napasama ang ABS-CBN. Dati matino ang ABS-CBN mga anchor dyan. Ako, nung nadagdagan itong mga nagpipilit, ang iba nagmamagaling, ang iba nagpipilit na magaling sila kahit naman hindi. Ang iba talagang lantaran, pusakal na binabago talaga yung mga issue. And yet, they're the ones complaining na meron daw disinformation. Samantalang yung mga, mamaya babanggitin natin. Palagi ko lang nakakalimutan ng mga pangalan by the time na gusto ko i-broadcast. Sama, basta na. Ngayon, hindi. Alala ko. Balikan po natin. Anyway, yung pong translasyon na tinatawag. Ito po yung annual na lahat na yata ng tao sa Maynila. Dinudumog yung Quiapo Church kasi kinukuha nila si Nazareno, the Black Nazarene. Kukunin nila doon, tapos papaikot nila. May rota sila, babalik nila. At kung minsan, inaabot ito ng mga 14 na oras. Depende. Talagang nagbubulo Pag mahina-hina ang katawan mo doon at ikay maipit, talagang baka sementeryo ang abutin mo. Sabi po ni Mayor Isko, at sumangayon naman daw po ang simbahang Katoliko, wala munang traslasyon sa January 9. Itong papasok na to. Sapagkat kasalukuyan po tayong nakikipagbuno,
giyera dito po sa coronavirus pandemic. Kaya humihingi po siya ng paumanin na si Mayor Isko na mga sana'y unawaan ninyo. Buti naman daw ang Catholic Church na unawain din. Kasi nga naman, kung titingnan mo yung mga nakaraan, talaga namang kumpul-kumpul, magkakadikit yun. Natatandaan ko, yun ang sinabi ko kay Presidente Duterte noon. Nung kami nasa Marikina, nagkakaroon ng tinatawag na motorcade. Mula dun sa sambang lugar yun, malapit sa City Hall yata. Tama, bandang City Hall yun, ng Marikina. Doon nag-start yung motorcade. Tapos nang umuusad na, sabi ko sa kanya, Mayor, tingnan mo naman yung tao. At natatanda mo yung nasa rin, ganyan na ganyan ang tao. Kumpul-kumpul. Hindi magkamayaw. Para kakakong sinasireno. Bakit? Sabi naman ni bakit ganun? Talagang ganun. Nakatadhana ka. Ganun talaga, nasa panahon ka. Saka kako, alam mo yung mga tao nga, nakikita nila yung sarili nila sa'yo. Pareho mo rin, ikaw nakikita mo sarili sa kanila. Kaya, ayan, nagkaroon ng merging, melting na tinatawag. Anyway, marami pa naman ng tao. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman mawawala yung si Nazareno. Samantala, ito pong mga foreigners, mga dayuhan po ba? Mga dayuhan na pupunta rito sa atin. Di ba, nagkaroon ng restriction doon. Aba ngayon medyo niluwagan. Kasi yung pong mga foreigners na merong investor's visa, papayagan na pong makarating dito sa Pilipinas. Except that, subject pa rin po ito sa mga protocols, safety protocols. Ay, ano ba yung safety protocols? Yung swab test, yung quarantine, yung pagsusuot ng mask, yung face shield, yung hugas ng kamay, yung social distancing. Hindi ba? Yun lahat, kailangan gagawin ng mga dayuhan na pupunta rito. Pero sabi po ng IATF, yung itong rekomendado kay Presidente, yung pong mga papayagan, yung mga nasa ilalim ng Executive Order number 226 o yung Omnibus Investments Code as amended at yung RA 8756, yung pong may mga 47A2 visas na inisyu po ito ng Department of Justice at yung mga inisyu rin ng visa ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority and the Subic Bay Metropolitan Authority. That reminds me, naalala tuloy, meron pong isang nakikiusap. Siguro IATF should consider this. Yun daw pong may mga permanent visa naman na tumira na rito sa atin at nagkaroon na ng mga negosyo. Sa ngayon daw, hindi pa pinapayagan na kung nasa abroad, hindi pa pwedeng umuwi pa. Sana daw yung mga may permanent resident visa, payagan na. After all, sabi nitong isang na hindi naman siya umalis. Sabi niya, eto yung mga nagdadala ng negosyo. Na tumira na rito, nakapag-asawa na rito. Sana naman. Payagan na. Oo nga naman. Payagan natin. Ayan nyo. We will raise it sa IATF. Katunayan, meron pang IATF ngayon pero bangga na naman sa programa natin. Samantala, ito pong ating stocks, Philippine stocks. Mukhang tinatalo niya yung mga global peers niya. Sapagkat kahit na meron tayong pandemyang tinatawag, naniniwala ba kayo? Yung Philippine Stock Exchange Index, umakyat sa pang-5 araw niya nung Biyernes, taking its advance this week to almost 10%. Ito daw pinakamalaki among more than 90 global equity indexes tracked by Bloomberg. At yung turnaround daw po has been spurred by
the economic reopening. Di ba? Binubuksan na nga natin. Kaya na, gumaganda na uli ang ating ekonomiya ng dahan-dahan. At ito raw, pagbubukas na ito, so the entry of foreign investors turning net buyers of local stocks. Kaya magandang balita po ito. Babalikan po natin kayo after a short break. Okay, balik na po tayo at punta naman natin itong binabahagi naman ng Department of Health. Ang sabi po ay ito raw pagbagsak ng mga bagong kaso. Eh hindi naman daw to attributed doon sa desisyon ng Philippine Red Cross na hindi na magpo-process ng samples ng Philippine Health Insurance Corporation, yung PhilHealth ba? Kasi may utang. Hindi po ba itong PhilHealth siyang sasagot ng mga swab test? Sila magbabayad. Pero sabi ni Senator Dick Gordon, the chairman ng Philippine Red Cross, sabi, laki-laki na ng utang nyo, hinto muna kami, hindi muna namin ipaprocess ito. Madalit sabi, kung hindi i-process o hindi mga nakakuha na ng swab test, hindi naman natin kung anong resulta nun. Pero sabi naman ng DOH, hindi yan ang dahilan kung bakit bumababa. Talagang bumababa tayo. O nga naman, kasi I remember, noong pong August, umabot ng 4,000 mahigit 4,209. Noong September, 3,083. Pero kahapon, nakita natin 2,413. O, ibig sabihin talagang bumababa, nagdi-decline. Eh talaga namang kung tayo ay conscientious and conscious, yun po bang hindi natin kinakalimutan yung mga protocols? Yun lang pag-iiwas natin sa mga nagko-converge, mga gathering, malaking bagay po yun. Kasi hindi mo nga talaga alam kung sino yung meron. Kung asymptomatic man siya, hindi mo alam. Mabuti kung symptomatic, umuubo, makikita mo rin sa itsura. Pero ngayon, dahil marami na rin po tayong ginawang paraan na hindi naman nakikita ng mga kritiko, ayun lang pag kakaroon po ng maraming swab test. At marami na tayong laboratories doing this. Mabilis na rin pati. Iba nga, isang araw lang. Iba, 4 hanggang 8 oras, alam mo na yung result. Malaking bagay yan, malalaman mo kagad. At saka yung pong pagkakaroon natin ng mga quarantine centers. When you identify yung may sakit, i-isolate natin. O, hindi ba malaking bagay nito? Yung din pagdadagdag ng mga hospital beds sa mga hospital. Hindi kagaya noon. Medyo talagang, kung baga, hirap na hirap tayo, gumagapang tayo. But as we went along, we have improved considerably, immensely in fact. Kaya, yung mga kritiko natin, titingnan nyo rin yun para patas palagi yung pagtingin nyo at pagpuna nyo. Kung meron mang puna, hindi, padaan nyo sa mungkahin, yung binambanatan nyo kagad. Anyway, mabuting balita po yun. Kaya pagpatuloy po natin yung mga palaging paalala sa atin ni Presidente Duterte, paalala ng IATF, paalala ng DOH, paalala ng mga scientists, mga doktor. Ano trabaho nila? Nga pala, itong DAR,
Department of Agrarian Reform, yung DAR. Pati na ho yung Caritas Manila. At yung Jollibee Food Corporation. Nagkaroon po sila ng proyekto, itong tatlong ito, at 10 tonelada ng gulay or vegetables. At 10 kilong chicken gisado. Ano kaya ibig sabihin ng chicken gisado? Ano ba ito? Buhay? Gisa? Kasi pag sinabi mong gisado, niluto na eh. Ito na po ay allotted at food relief na dinistribute at i-distribute pa sa mga mahihirap na pamilya sa Metro Manila at sa karating probinsya na apektado ng coronavirus. Sino bang hindi apektado ng coronavirus? Lahat naman yan kung talagang apektado. At sa ngayon po wala naman sinasabi. But siguro sa ngayon sa DAR, sa Caritas, and sa Jolly Food Corporation, itong kanilang distribution sa Metro Manila, tatakbo ito mula ngayong buwan na ito hanggang Disyembre ngayong taon. So, yung pong ating mga medyo hikaos, meron kayo maaasahan na darating. So far kasi nakapag-distribute na po sila ng 2.5 or 2.5, 2.5 tonelada ng gulay at 2,500 kilos of chicken. Marami-rami din yun. Yung pa naman ang paborito natin, gulay, kangkong, gata, ayan. Tsaka chicken. Karne, hindi masyadong muna. Mahirap na. Nagpadala nga sa atin ng lechon kanina, happy birthday daw. Mukha yatang mali sa... Saan kaya nanggagaling yung mga happy birthday? May August, may September, may October. Anyway, salamat na lang. Department of Public Works Highways naman, binibida sa atin, Secretary Mark Villar, na yung pong distansya ng pagbiyahe nyo sa pagitan ng Bataan at Cavite, meron na rin silang proyekto ron at ito ay magsisimula na ang engineering design activities para dun sa bridge na yon. Siguro in 15 months, sabi niya, tatapusin ito. At kasama po ito dun sa programa ni Presidente Build Program. Yung pong Bataan-Cavite Interlink Bridge. Inbuelto po rito yung paggawa ng 30.15 kilometers, 4-lane, 2 lanes, each direction bridge. Ito po ay magmumula sa barangay Alas Asin dyan sa Mariveles, Bataan, at ito ay tatawid sa Manila Bay. At hihinto ito dun sa barangay Timalan, dyan po sa Naik, Cavite. Yung pong 5 oras na biyahe natin o travel time, pag nagawa po ito, maniniwala ba kayo? Babagsak ito sa 2 at 30 minuto na lamang. Ang magiging takbo mo 60 kilometers per hour speed. Pag nandiyan na yung Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang bagal pa nga ho, 60 km per hour speed, hindi ba? Mga Pilipino, kung magpatakbo dyan sa expressway, pinaka minimum na yung 75, 80. Usually, ang takbo nila dyan, 120, 130. Ako dati, ganyan din ang takbo natin, pero wala na. Bakit ba magkikipagkarera ka para ma-aksidente? Hayaan mo na sila. Kailangan, hinay-hinay na lang. Enjoy na lang. Alam nyo, life is so fleeting. Maniwala ka, napakabilis ng buhay na mawala sa atin. Hiram na nga. Pwede pang kunin ng nagpahiram sa atin. Sa panahon, hindi mo inaakala. Di ba palagi sinasabi, like a thief in the night, it will come. Kaya sabi nga, enjoy life
savor it, every moment, enjoy it, at meron tayong hindi naman napagsabihan, pinaalalahanan lang natin. Kasi, may nagko-complain sabi niya, tinatawagan po natin text natin, hindi naman tayo sinasagot. Hindi, sabi ko naman dun sa nirereklamo, sagutin mo naman daw. Sagot naman sa akin. Alam nyo, sabi niya, ang panahon ko pag Sabado at Linggo, sa pamilya. Kailangan bigyan naman ako ng paggalang sa panahon ko. Sapagkat hindi naman ako nabubuhay para tulungan ko sila. Sagot ko naman sa kanya, alam mo, kasama yan sa pagkabuhay mo, yung pagtulong sa iba. That's part of your existence. Hindi pa pwedeng you can just say na helping them is not part of my existence. No. Napakahalaga na makatulong po tayo. Tsaka, habang totoo na there are times na ayaw nating may istorbo, but there are exceptions to the rule. Kung it's a matter of life and death, kung emergency, siyempre kailangan talagang sagutin mo, mag-return call, ganyan ang regla. Pero na lang yung sinasabi natin kung makukulit, kung paulit-ulit, tapos hindi man dapat na sa iyo ang hihingi, pwede naman sa iba, bakit ikaw pa napili, pwede namang ayusin niya on his own or her own, di ba? Anyway, ito pong Yolanda Housing. Tatandaan niyo, di ba nagkaroon tayo ng Yolanda? Bagyo. Siyempre, maraming nawalan ng bahay doon. Ang ating National Housing Authority, kung titingnan mo yung datos nila, as of October 12, ngayong taon, alam niyo ba na yung pinaplano nilang 53,038 housing units para sa Region 8, at 34,000 na po doon, 414, ang kumpleto na. At yung pong remaining, yung natitirang 50,624, kasulukuyang na ginagawa. Kaya yung pong 122 housing units, na-distribute nila nung Thursday, dyan po sa Barangay San Isidro, MacArthur, Leyte. Kaya tuwan-tuwa si Mayor Babante. Kaya nagpapasalamat daw po siya in behalf ng kanyang mga constituents. Pinapasalamatan niya si Presidente Rodrigo Roa Duterte at lahat ng mga sangay ng gobyerno, ng mga ahensya lang kagaya ng National Housing Authority na tumulong sa sambayanan ng MacArthur. At gagawin daw po nila para sila maging karapat-dapat dito sa tinitingnan nilang isang handog o regalo. Meanwhile, ito, masamang balita na naman ito sa mga Partido Komunista, yung mga NPA, na nawala na naman kayo ng mga miyembro, ng mga supporters. Binabalita po ng RTF-LCAC. Ano ba yung RTF-LCAC? Ito po yung Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito yung grupo na nilikha sa utos ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na gawin ang kanyang makakaya lahat ng mga resources nito para tapusin na yung labanan sa pagitan ng gobyerno at sa mga komunistang rebelde. At doon po sa Bulacan, sa pangunguna ni Gobernador Daniel Fernando, 451 at 71 na dati yung mga membro ng Kalipunan ng Damayang mahihirap o yung kadamay. Nako, itong kadamay kasi talagang known ito for
supporting the communist group. Sila daw po ay tinanggal na nila, inurong na nila yung suporta nila. Pati na yung kanilang pagiging miyembro dyan sa communist terrorist group. At nagkaroon po sila ng oath-taking dyan sa barangay Mapulang Lupa, specifically sa Atlantica Pandi 2 Resettlement Area sa Pandi, Bulacan. Yung pong mga dating kadamay, sila po ay nanumpa sa kanilang katapatan sa Philippine flag at sinunog po nila yung bandila ng Partido Komunista at New People's Army. Pati na yung mga ID nila bilang simbolo o sagisag ng kanilang pagsuko at pagsuporta sa gobyerno. Balikan po natin kayo after makalipas ang ilang paalala ng ating istasyon. Okay. Meron pong bagong kontrobersya. Itong si Pope Francis, sangayon sa nabasa natin ng isang araw pang balita, ito ay nagbigay ng pahayag na sinusuporta nito yung same-sex marriage. Di syempre nagkaroon ng kagulumihanan yung mga miyembro ng simbahan. Pati, siguro, kasama na rin kung yung naniniwala sa dakilang lumika. Kasi, yung pong pahayag niya, sa ngayon sa balita, sinusuporta niya yung marriage ng between pareho na sex. Kung ikaw tomboy, pwede ka nang mag-asawa ng tomboy. Kung ikaw naman lalaki na pusong babae, pwede ka na rin mag-asawa ng pareho mo. Pero, alam nyo, marami tayong nabasang paliwanag mukhang hindi naman daw yun kasi nagsalita po kasi sa wikang Kastila Kaya wag mo nang mag-celebrate yung mga LGBT natin. Bakit? Baka naman hindi yun ang ibig sabihin ni Papa. Unang-una, sabi nga ni Senator Tito Soto, kahit na wala mang payag yan, dati namang kinikilala na yan, di ba? May mga unions na yan dito. Pero yung pagpapakasal, medyo malabo yun. Tinignan natin yung kinunan ko pa po ng picture Ito yung sinabi ni Pope Francis. Homosexuals have a right to be a part of the family. Okay, yun yung unang bahagi. And ano ba yung pangalawa? Or, ano sabi dito? Nobody should be thrown out or be made miserable because of it. What we have to create is a civil union law. That way they are legally covered. Yung naging interpretasyon, yung civil law, yun na sinasabi. Akala nila yun yung marriage.
Hindi ho. Ang ibig lang sabihin, magkailangan tayo magkaroon ng batas na proteksyonan natin yung mga homosexuals. Kasi nga, ang nangyayari daw, dinidiscriminate, sabi ni Papa. Kung minsan, sa loob ng pamilya, hindi po ba? Tatatandaan nyo kinakahiya nga ito Pag ikaw hindi lalaking lalaki o babaeng babae, kinakahiya, tinatago nga ng pamilya. Ang iba, pinalalayas pa Hindi po ba? At dati, outcast sila. Pero ngayon dito, tanggap na yon. Sabi ni Papa, kasi mayroon pang mga bansa na hindi ganyan. So sabi niya, kailangan hindi porket mga homosexual sila ay may karapatan maging bahagi ng isang pamilya. At hindi po pwedeng sila tinatapon just because ganun sila. Kaya kailangan magkaroon tayo ng batas. Ang ginamit po yata kasing salita civil convivencia. O yun, ang mga interpretasyon, kala naman ng iba kasalan. Hindi po. Although, si Congressman ng Davao del Norte na si Congressman Pantaleon Alvarez, dating speaker, meron itong panukalang batas na magkaroon ng batas na kikilalanin yung pagsasama ng parehong sex. Parang meron nga, agree po ako doon, you have to have a law that will regulate or rule on, halimbawa, magkasama kayo, tapos pareho kayo nagtatrabaho, nagkaroon kayo ng kayamanan, di ba? Paano ang hatian nyo doon pag naghiwalay kayo? O pareho din yan, kaya kailangan talaga may batas para everybody is fair. Hindi naman po pwede yung agree po ako doon. Pero yung kasal, medyo hayaan na muna natin yung mga magagaling dyan sa simbahan, sa mga usaping doktrina ng simbahan. Hayaan na po natin. Hindi tayo po papasok doon. Now, punta naman ito namang webinar na tinutukoy natin kanina. Meron mga periodista na nagsama-sama sila. Baga meron silang parang maliit na convention. At yung mga nagpunta rito, yan yung ABS-CBN News and Current Affairs na si Jing Reyes. Tapos yung si Rappler, natin paborito, isang CEO at Executive Editor na Maria Ressa. Pagkatapos isa pang paborito natin na hindi lamang matigas ang ulo, mahilig mag-abogado na hindi naman abogado. Wala nang ginawa ito sa kanyang column kung hindi banatan si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito bang si John Nery na ang spelling, hindi N-E-R-I, kundi N-E-R-Y. Palaging sinasabi sa atin na ang mapagkamala na John Nery na kamag-anak ni Romy Nery, dating NEDA Director General. Hindi po, ibang apelyido ito. Kasama din doon po yung sa Associated Press na si Jim Gomez, hindi natin kilala. Si Sheila Coronel, buti pa ito yung anak ni Tony Coronel. Kaibigan natin ito, UP din ito ng mga panahon ng nasa Diliman tayo. Siya po yung nasa Center for Investigative Journalism. Anyway, alam niyo ba ang napag-usapan doon? Yun daw pong harassment sa media ng gobyerno. Halimbawa daw, tulad daw ng pag-atake ni Pangulong Duterte sa media. Kagaya daw ng pagbabanta at pagmumura sa ABS-CBN, diyan sa Inquirer, sa Rappler, at maging daw sa Time Magazine. Ayon po kay Sheila Coronel, tiwala pa rin daw siya na yung mga Pilipinong nagmamahal sa demokrasya, hindi niya dapat matakot at mga mamamahayag dahil sa bawat pag-atake nito. Unang-una, Sheila, palibasa, matagal ka nang wala rito sa Pilipinas Naku, hindi natatakot ang mga periodista, mga reporter natin at mga kolumnista, mga anchors. Maniwala ka. Wala. Kahit anong gawin mo, hindi talaga. Yun ang katutubong karakter ng mga taong yan, nakagaya mo. Walang makakatakot kasi kung yan ang paniniwala mo. In fact, tingnan mo lang yung mga ginagawa nilang pag-atake sa gobyerno. Magbasa ka lang ng dyaryo. Lahat ng mga kolumnistang anti-government.
Sus Mariosep. Makinig ka. Yung mga angkor. O yan sa ABS-CBN, di ba? Bakit ba yung ABS-CBN ang naging, yung mga politiko, yung sa Kongreso, bakit nagalit sila? Kasi maraming anchors dyan. Kasi nga, they went beyond objectivity yung tinatawag. Sila ay naging partidista. Pag ikaw ayaw nila, maniwala ka talagang yayariin kanila. May mga angkor, halimbawa, ngangalanan natin eto mga kaibigan natin to, pero walang samaan ng loob. Sasabihin ko lang naman yung matagal nang alam din ng tao at yung mga masela nag-uusirba. Sino yung mga partidista dyan? Kaya nasaraduan yung ABS-CBN dahil sa inyo Dahil yung mga kongresista, nakita nila kung paano kayo naging masyadong one-sided. O yan, I'll name one of them. Yan si Peter Musnging, ngayon ko lang naalala ang pangalan. Nako, yan, pusakal yan. Yan, palaging hinahanapan niya ng mali ang gobyerno. Palagi, wala yan na komentaryo na pabor sa gobyerno. Kuminsan, may pupurihin niya, pero halata mo na hindi totoo. Di ba minsan, matagal na ako nagpipigil dyan kasi kaibigan natin yan. Minsan, in-interview ka niyan, binalingan ko siya. Hindi siya makapagsalita on his program. Kasi, alam niyo, kung minsan, kailangan gagawin natin yan. Sino pa? O yung meron pa nagdudunong-dunungan dyan, wala na ngayon. Na itong batang ito, nung tayo nasa Eagle Broadcasting pa lamang, ito yung mga nagkukonsulta sa atin Kasi kumbaga, mga meron-meron lang yun sa Eagle Broadcasting Si Anthony Taberna, yan si Jerry Baha. Abay, nung napunta sa ABS, yung mabang naman ang gusto. At saka ang style itong dalawang to. Halimbawa, yung presidente hindi nila babanatan yun. Ang babanatan nila yung mga cabinet members. Para hindi halata. Tapos kukuha sila ng mga kaibigan na malapit dun sa mga presidente para, kunyari, kampi sila. Pero, matindi, ayan. Wala na kayo sa ABS-CBN, nandun na sila sa DZRH ngayon. Pero, ayaw ko kung nagbago na. Hindi ko pa napapakinggan yung mga komentaryo na. Pero noon, masahol itong dalawang to. Pero nung mabanata rin natin si Anthony Taberna sa programa niya, during, tandaan niyo yung ako'y sumakay sa jeep at ako'y in-interview niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na balikan ko talaga yung lahat ng mga pinagsasasabi niyang mali. Hindi rin sila makaimik. Alam niyo, kailangan ginaganon mo kuminsan itong mga ito. Sino pa? Sino pa ba dyan? Isa, bata pa rin ito. Lumalaki na rin ang ulo nito. Si Christian Esguerra. Isa rin yan. Pag yan papanoorin nyo, talaga namang pagiging yung ini-interview niya, pepwersahin niya na magsalita doon sa gusto niyang ilabas na kontra sa gobyerno. Kahit naman hindi naisip, sasabihin niya, hindi kaya sa ganito, ganyan-ganyan. Talagang mapupwersa ka magsalita. Sa akin lang siya hindi umubra. Sabi nga ng mga crew niya, talaga si Sir Christian, pilit ng pilit kayo, hindi naman lumulusot. Christian, magaling ka sana, kaya lang. You have to go beyond your bias. Hindi po pwede yan. Kailangan. Objective ka lang. Itong si Karen Davila, marami ring nayayamot dito. Pero ako naman, palibasa kasi UPU ito Kaya ako, I can understand pag UP graduate. Ganun yung estilo na talaga ipagpipilitan nila yung kanyang paniniwala. Ayun naman ang problema ni Karen. Kuminsan, nagiging one-sided din siya. At kuminsan, medyo napapahiya pa yung kanyang mga bisita. Kaya ni Manny Pacquiao, medyo na-menos yata doon minsan. Kaya, sana wag ganun. But, by and large naman si Karen, medyo okay. Di ba, Karen? One time, tandaan nyo, nag-viral yata kaming dalawa. Pero ako naman, trabaho lang naman yung akin. Sino pa ba? Itong si, kaibigan din natin to si Carmina Constantino. Kuminsan naman si Carmina, mas maraming beses na may pagka-objective.
Kaya lang kung minsan, dadala rin siya ng kanyang emosyon. Nung nawala ng prangkisa ang ABS-CBN, medyo bumaba na at palaging, I can understand where she's coming from. Ang paalala ko lang sa inyo, lalo na yung isa pa, yung Simbrano, naku, isa pa yun. Pag yun naggagawa ng kanyang news report, palagi yung merong pahaging sa gobyerno yun. Talagang, the way she writes her news report, talagang ang angulo niya, kontra sa gobyerno. Yan yung mga pangalan na yan. Yan, mga Lopez's young men and women. Yan ang nakasira actually sa inyo. Pagdating doon sa pagdating doon sa pananaw ng mga masusi at seryosong tumitingin sa the way the news report is being made and the way their interviews are being conducted. Yun. Sino pa? Meron pa, kaibigan ko rin to. Itong what's his name na? Si Kabayan. Si Noli Di Castro. Oy, Kabayan. Marami na rin nagre-reklamo sa'yo. Matindi ka na kung bumira. Sabi nga nila, si Kabayan kung bumira. Dati kang vice presidente, ano bang ginawa mo? Yan tuloy ang banat sa'yo. Alam mo, alam po ninyo, kailangan gumaya kayo sa ibang mga, meron tayong pupurihin. Alam niyo yung CNN, napapansin ko, objective sila. Diyan, CNN local, hindi yung CNN national. Yung sa Amerika, yun talagang, anti-Trump yun. Pero itong CNN na local, napapansin ko yung mga programa nila, talagang gumigit na. Pareho rin ng Channel 5. Gumigit na. Bihira din yung, although meron din grupo dyan, yung The Chiefs. Kung minsan, may mga banat din yung dalawa dyan, o tatlo. Pero ang hanga ako dyan, si Miss Cruz. Ano nga bang full name ni Miss Cruz? Yung kanilang head. UP din kasi yun matinik. Objective din. Sana maging patas lang po tayo. Kung ano yung facts lang, yun na yun. Huwag nyo nang dadagdagan, huwag nyo nang babawasan para maganda ang dating ng nanonood sa inyo. Anyway, sana hindi totoo yung sinasabi nyo na ginagawa ni Presidente Duterte. Ito si John Nery. Biro mo sabi ni John Nery, magsisisi ang mga tagasunod ni Presidente Duterte dahil sa ginawa nito sa ABS-CBN. Uy, John Nery, alam mo ikaw, talaga matigas ang ulo mo. Hindi ko naman sasabihin na pulpul ka dahil matalino ka naman. Kaya lang, ginagamit mo yung talino mo at ginagamit mo yung kolo mo bilang armas mo doon sa mga ayaw mo. Pinagpipilitan mo. Unang-una si Presidente Duterte, walang ginawa sa ABS-CBN. Di ba sinabi na nga natin? Ano ba talaga nangyari sa ABS-CBN? Marami po tayong kaibigan na malalapit sa puso natin. Pero, ang nangyari talaga dyan, nagkaroon ng paglabag. And at the same time, kahit natanggalin mo nga yung paglabag, tanggalin mo muna yung paglabag. Nag-expire nga yung prangkisa, yun nga ang problema doon. So, pag nag-expire, wala ka ng karapatan na mag-operate. Ang remedyo mo, mag-apply. Ang problema nga, itong mga kongresista, nakita nila na may mga paglabag. Merong pagsunod, pero meron ding paglabag. So, hindi naman po pwede yung pagsunod, tatakbuhan mo yung paglabag. Kaya sila hindi nabagyan ng prangkisa. Balita natin, ito nga, medyo may problema na naman. Kasi, yung sa channel ni Brother Eddie Villanueva, parang iimbestigahan naman dahil pinalalabas na black timer, pero daw lumalabas, mukhang parang lease o use of rock. Ibig sabihin, kasi nga naman, ilang oras ba yun? Halos 12 ba o 18? Halos buong 24 oras na yung gagamitin mo yung channel ni Brother Eddie.
Pag gano'n ang sitwasyon, kailangan humingi ka ng permiso sa NTC. At mukhang walang permiso. Kaya yung isang kongresista, sabi niya, imbestigahan natin yan. Kakaroon na naman problema. Ang problema naman dyan, sasakyan na naman itong mga binanggit natin. Ako, ayan na naman, sabi niya, tinanggal lang nga ng prangkisa, nagba-block timer lang, ngayon, pinag-iinitan na naman. Yan ang palaging nagiging problema. Anyway, puntahan naman natin ito gusto ko sana mas mahaba-haba, pero tingnan natin, if we can do it in 10 minutes. Alam po ninyo itong kaso ni De Lima. Sinakyan, o sabihin na natin yung totoo, pinapakialaman, pinapasukan nitong 3 senador. Sino ba itong mga senador na ito? O, siyempre, yung senador ng oposisyon, Senador Ontiveros, Senador Pangilinan, at Senador Drilon. Nagpalabas po sila ng pahayag. Joint, ha? Ano ba sabi nila? Aba, sabi niya, nagigiba na ang mga hindi totoong ebidensya na itinapo nila kay Senador De Lima. Bakit? Kasi itong mga senador po, siguro nabasa nila sa dyaryo ng isang araw dahil nagkaroon po nung hearing bista po dyan sa trial court, Muntinlupa. Nag-testify po doon si Artemio Bucali at saka si Cristal Caseñas. Sino ba si Bucali? Si Bucali po anti-money laundering. Ito naman si Caseñas, ito po yung PDEA. Okay. Sa dyaryo, mababasa mo na sa yung dyaryo yun. Talagay ko, inquiry sa Philippine Stat. Alam niyo naman, pag yan ang mga babasahin nyo, ibang dating. Nandun din yung payag ng abogado nila. At sinasabi doon, nako, bagsak na ang kaso ng gobyerno. Bakit? Kasi daw, una, sabi nung abogado, wala naman daw lumalabas doon sa cellphone na tiningnan nila na nagmamayari doon yung mga drug lords ng transaksyon ng illegal na droga sa pagitan ng may-ari ng cellphone at saka si De Lima. So sabi niya, kung walang ebidensya na may transaksyon, bakit? Ba't sasabihin na ito'y tumanggap ng pera? Wala daw sa mga call logs nila. Yung sabi pa ni Bakuli, kahit na doon nababanggit yung pangalan ni De Lima, hindi niya ito inimbestigahan. Hindi nga siya naniniwala. At pagkatapos, yung isa naman, si Diseñas, sangayon naman po dito, wala rin daw nakita, yun nga pala, itong si Caseñas, ito po yung sinasabing, yung mga telepono, walang nakalagay, walang makikita doon na nagbabanggit na transaksyon. At yun naman daw mga bangko, wala rin nakalagay doon na may pera si De Lima na idiniposit. Kung galing sa kung kanino, sa mga drug lords. O kaya itong sabi ngayon ng 3 senador. Ayan, sabi niya. Ngayon ay the fraudulent concocted evidence against De Lima is crumbling. Ito'y pinakulong nila ng ilang taon, 3 taon na. Sabi ng 3, they're clutching at straws in a desperate to pin her down. Alam po ninyo, ito kayo magagalit na 3 Una-una, 2 abogado dyan. At si Drilon, hindi mo masasabing mahinang abogado yan. Hindi. Pero, alam nyo ang mali ninyong 3. Narinig nyo naman tinatawag na due diligence? Bago ka magsalita, bago ka magpayag, kailangan imbestigahan mo muna yung nabasa mo kung totoo o mali.
O, kagaya natin. Binabasa ko. O, anong gagawin natin? Alam bang dapat yung ginawang tatlo? Unang-una, nabasa nyo, ito yung testimonya. Aba, as a lawyer, you should know what to do. Kahit na hindi ka abogado, common sense. Ang tingnan mo, unang-una, hanapin mo yung transcript ng testimonya. Madali naman kunin yan sa court. O kung ayaw mo naman, kung ayaw kang mapahirapan, kahit naiuutos mo lang naman, tawagan mo yung DOJ. Hanapin mo yung may hawak na kaso at kausapin mo. O, ito yung sinasabi ng abogado ni De Lima. Ano naman ang masasabi mo rito? Hindi po ba? You have to hear the other side bago ka maniwala ng, porket sinabi ng abogado niya, naniwala naman kagad. O, tingnan nyo. Ano bang pinagbabasihan nila? Yun na nga, yung sinabi ko kanina na, unang-una, hindi naman daw niya inimbestigan. O, kung hindi niya inimbestigan, o paano naman, paano mo naman masasabing gibana? Hindi niya pala inimbestigan. Kung hindi niya inimbestigan, di wala tayong makukuha doon. Ngayon, ang sabi niya? Sabi nung sino ito, si Caseñas, wala daw nakikitang drug transaction sa telepono at wala rin makikita sa bangko account. Diyos me, pardon naman. Kung ako naman, tandaan nyo si De Lima abogado ito at hindi naman to ordinaryo abogado, nag-practice to kahit na sa election lamang. Madalit sabi, marunong na abogado to. Bakit naman kung tatanggap siya ng pera, ba't mo may lalagay sa bangko mo, sa account mo? At kung ikaw naman katransaksyon mo yung mga drug lords, ikaw ang Secretary of Justice, bakit naman gagamit ka ng telepono? Sige nga. Di siyempre, ang gagamitin mo, either tao mo o tao nila. Hindi po ba? Kaya yung mga sinasabing walang ebidensya, malabo po yun. Unang-una, ang nagbibigay ng evaluation o ng bigat ng ebidensya ay yung abogado niya, abogado ni De Lima. Meron bang abogado magsasalita ng kontra sa kliyente? Siyempre hindi, wala. Kung meron man siyang nakitang mali, hindi na lang iimik muna yun. Kasi kawawa naman yung kliyente niya. Hindi po ba? Kaya ang gagawin ng abogado, siyempre, yung pabor. Kaya sinabi niya, naku, patay na, prosecution witness. Pero nyo, sinabi, wala naman daw transaksyon. Kadali-dali namang prubahan po yon. Siyempre, tatanungin mo lang sa, alam mo, kasi nakuha yata yun sa cross-examination. Pero tinanong, ikaw ang nag-iimbestiga dyan. Di ba, nasa iyo yung telepono? Yes, sir. Ano ba nakita mo doon sa telepono? Ano bang mga mensahe nandun? Meron ka bang nakita doon na mensahe sa pagitan ng drug lord sa kanyang secretary? Kaugnay sa transaksyon sa illegal na droga? Siyempre, wala po. Naku, talo na kagad yung abogado. Biro niyo yun? Wala pala, Diyos me, pardon pa naman. Sa redirect, kadali-daling tanongin mo yan. Ikaw ba bilang investigador, ano bang pwedeng ebidensya na wala dito sa telepono ang maaari mong maging batayan? Sasagot sa iyo ng investigador. Pag mayroon pong ibang magsasalita na merong tinanggap si Miss De Lima na pera na galing sa drug lord na siya ang nagdala, hindi ba, patay ka na. Di meron ng ebidensya yung kabila. Kaya, yun na nga ba ang sinasabi natin Kayo naman kayong tatlo, hindi ko naman kasi maintindihan. Ang trabaho nyo naman gumawa ng batas. O kaya mag-imbestiga in aid of legislation. Huwag na kayong mag-abogado para kay Senator De Lima. Stop lawyering for them. That is the job of the lawyer. Huwag nyo nang agawan ng trabaho. Concentrate. Ang daming pwedeng gawin. Yung national budget, kailangan na natin na ma-aprobahan niya. Ibibigay na sa inyo. Kailan ba? Miyerkules. Ipapasa na sa inyo yan ng House of Reps. Doon na lamang kayo. Huwag na kayong, alam nyo, kung bakit hindi magandang tingnan.
baka mapagkamalan na apart from nag-aabogado na kayo, you're laying the predicate na pag na-absuelto, walang problema. Pero pag na-convict, dahil bumibira na kayo na, wala namang ebidensya, tapos kinonvict, di syempre, ang tao ngayon sabihin, nako, niyari, niluto. Di ba? You're laying the predicate for a public reaction against isang desisyon na hindi magugustuhan o laban kay De Lima. Pangalawa, lalabas, by making those statements, ini-influensya nyo yung hukuman. Hindi maganda Kaya, kung maaari lang, pabayaan nyo na. But I can understand why your sentiments are for her. First, kasama niyo yung senador. Second, kasama niyo sa oposisyon. Natural lamang yun. And third, sino ba ang re-electionista dyan? Meron ba sa inyo? Anyway, kung meron? Si Ontiveros pala, re-electionista. Parang ginagamit nyo lang yan. You're trying to milk. Pareho rin nung ginamit ni Miss De Lima. Hindi po ba nabanggit natin sa inyo na si Senadora De Lima, meron po siyang karapatan na questionin ang kanyang detention. In fact, pwede nga siyang mabigyan ng pansamantalang paglaya by just filing a petition for bail. Questionin niya. So pag nag-file siya ng petition for bail, yung burden of proof mapupunta ngayon sa gobyerno. Kailangan patunayan ng gobyerno na meron silang malaking ebidensya na malakas para ma-convict. Pag hindi mo na patunayan yun, bigyan siya ng bail. Pero hindi niya po ginamit yun Why? Because she wanted to use and to milk every ounce of publicity of that case to peddle the canard that inaapi siya. Yan Kaya napaniwala niya nga pati mga senador sa Estados Unidos, diba? Pati yung mga human rights group. Ngayon lang siya nag-file. A few months ago lang siya nag-file. But anyway, si De Lima po ay may karapatan. Pabayaan natin yung batas na umiral. Hayaan natin na yung trabaho ng hukuman, gawin niya ang trabaho niya. Huwag na nating pakialaman. Anyway, nabot na naman po tayo ng oras. Magpapaalala na naman tayo na magsuot po kayo ng inyong mga face mask and face shield. At kayo po ay maghugas ng inyong kamay with water and soap for 20 seconds and frequently of that. And when you're out for your essentials, observe yung 2 metro o 6 na piyeng distansya sa isa't isa. Iwasan niyo po yung mga crowd, lalo na dyan sa mga pinupuntahan yung maraming tao. At palakasin niyo po ang inyong mga katawan sa pagkain ng gulay, ng prutas, ng seafoods, minom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, at matulog ng tamang oras at tamang bilang. Minom din kayo ng bitamina. Ito po ang inyong lingkod nagsasabing sa ating pong paglalakbay sa daan ng maraming tinik. Ang gawin po natin sa mga tinik, gawin nating hagdan. Parang rosas. Yung mga tinik, gawin nating ladder o hagdan paakyat dun sa kanyang petals o sa kaluwalhatian. Yan ang nararapat na paraan upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay dito sa mundo. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas sa ating pagkikita, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon, nagsasabing magmahalan tayo. And I love you all.